Helmax Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi ka dapat lumabis para hindi bumaba ang value mo sa lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na hindi ka dapat lumabis upang di bumaba ang value mo sa lalaking mahal mo is huwag kang lalabis sa pagpapakita ng pagmamahal. Yan ang unang bagay kayo na dapat yung tandaan. Sapagkat ka-inspired, napaka-importante niyan sa isang relasyon. Na dapat alam mo yan. Lagi mong bantayan ang puso mo, ingatan mo palagi ang sarili mo. Sa bagay na yan, balansehin mo, dapat palagi ka-inspired. Ang sitwasyon sa pamamagitan ng dapat aware ka sa kung ano ang nabibigay mo sa kanya. Dapat sapat lang. Alam nyo, maki-inspired sa pag-ibig kapag sinobrahan mo ang pagmamahal, kapag sinobrahan mo ang pag-ibig, tiyak sa bandang huli masasaktan ka. Karamihan ng gumagawa niyan ay naiiwan o nasasaktan. Lumuluha at talaga namang ka-inspired na bibigo. Kaya naman, matuto ka na sa pagkakamali ng iba. Huwag mo nang hayaang danasin mo pa. Alam nyo, maki-inspired sa lahat ng bagay, dapat balanse lang. Dapat sakto lang sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Tulad sa pag-ibig, kapag ikaw lumabis sa pagmamahal, mababaliw ka, maghahabol ka, bababa ang tingin niya sa'yo. Wala na siyang hahabulin pa sa'yo sapagkat lahat-lahat na lang. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagpaparamdam, ikaw ang bumubuhos, ikaw ang nagpapakita, ikaw ang nagpapatunay. Hindi ba dapat bigayan kayong dalawa? Pero dahil sa binuhos mong lahat, nag-invest ka, nabaliw ka sa kanya, ay talaga namang di mo siya binigyan ng pagkakataong makita ang tunay mong halaga. Kaya naman ka-inspired, huwag lumabis ang pagmamahal mo. Kung ikaw ngayon ay single, tandaan mo yan. At kung nasa isang relasyon ka at nagagawa mo yan, bawasan mo na. Dapat sapat lang upang ka-inspired ng lalaki ay hindi ka pagsawaan. At lagi siyang magkaroon ng pagkakataon na mag-effort sa'yo, mag-invest at laging may halaga ka. Sapagat sa maniwala man kayo sa hindi, tunay at tiyak, bababa ang halaga mo kapag sinobrahan mo ang pag-ibig mo sa kanya. At doon magiging kampante pa siya at delikado pa ang pagiging kampante na yon. Bakit? Doon siya magsisimulang makaisip ng pagkakamali, lalakas ang loob niya na gumawa ng mali sapagkat alam niya na baliw ka sa kanya. Kaya dapat sapat lang kapag umibig upang ang lalaki ay di kailanman ka-inspired, bumaba ang halaga mo at matakot siya na gumawa ng pagkakamali sapagkat alam niya na sapat lang ang pag-ibig mo at kaya mo. Naiwan siya kapag gumawa siya ng masama sa'yo, ka-inspired. Pangalawang bagay is dapat mong tandaan na hindi ka dapat lumabis upang hindi bumaba ang halaga mo sa lalakis. Huwag kang lalabis sa pagbibigay ng oras. Yung pangalawa, ka-inspired. Dapat yung tandaan yan. Sapagkat karamihan ng tao, lalaki man o babae, lalo mga kababaihan, diyan nagkakamali. Diyan sumasablay sa pagbibigay ng napakaraming panahon sa partner ng lalaki. Alam nyo, makikisupan ang gusto na makalalakihan ay ang babaeng talagang mahirap makuha, pati na ang kanyang oras at pansin. Kaya napakahalaga na ang babae ay nagpapaka-busy, hindi laging focus sa lalaki, hindi masyadong seryoso sa pag-ibig, hindi umiikot ang mundo sa kanya. Ang gusto na mga kalalakihan ay pinag-iisip mo sila. Oo, medyo alam nyo ang pag-ibig, napakahirap unawain kung minsan. Isipin mo, gusto ng mga lalaki na nag-challenge kami. Gusto namin na medyo nahihirapan kami. Talaga namang ka-inspired sa pag-ibig, dapat talaga binibigyan mo ng spark ang inyong relasyon sa pamamagitan ng dapat nagpapamiss ka. Huwag kang buhos oras sa kanya pero huwag ka ding magkukulang. Dapat matuto ka, dapat makiramdam ka, dapat balansehin mo upang ang lalaki ay laging mahal ka, laging may pag-ibig sa'yo at talaga namang matakot siyang gumawa ng mali sa'yo. Sapagkat lagi siyang may pag-ibig sa'yo at hindi ka ipagpapalit sa iba. Dapat sapat na oras lang ang bigay mo. Huwag kang laging mag-chat, huwag kang laging mag-text, huwag kang laging mag-call, huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging available, huwag kang laging maghabol, huwag kang magpakita palagi ng kabaliwan, huwag sobra-sobrang pinapakita mong pag-ibig sa kanya. At ang panahon mo ay talaga man dapat sapat lang at dapat nakikita niya na meron kang pinagkakabisi at di mo siya binibigyan ng sobrang oras upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na makita ang halaga mo at lagi niya itong talaga namang ka-inspired, maramdaman sa dibdib niya ang tunay mong halaga, ka-inspired.
Pangatlong bagay na hindi ka dapat lumabis ka-inspired upang hindi bumaba ang halaga mo sa lalakis. Huwag kang lumabis sa pagiging tamad at kuripot sa sarili mo. Ka-inspired, bakit naman ganyan? At bakit dapat di lumabis dyan? Una sa lahat, ang pagiging tamad ay hindi maganda. Kahit isang relasyon, makakasira yan sa inyong pagsasamahan at pag-iibigan. Tulad ng isa pa, yung pagiging kuripot mo sa sarili mo. Bakit hindi ka dapat lumabis dyan? Hindi ka dapat talaga namang masyadong kuripot sa sarili mo sapagkat kailangan mong mag-improve. Kailangan mong gastusan ang sarili mo. Kailangan mong bumili, gumastos, magkaroon ng mga bagay na mas lalo kang ikagaganda niyan. Lalo kang magpaganda. Para lagi kang mag-self-improve. Huwag kang kuripot masyado. Huwag kang labis na magkuripot. Talaga namang kailangan mo yan upang lagi mong maakit ang boyfriend mo o mister mo. Sapagkat kung hindi mo gagawin niya, maaari siyang maagaw ng iba. Kung palagi kang magkukuripot sa pambili ng pampaganda mo, sa pagpapasexy mo, palagi ang kuripot, ayaw mong gumasos sa sarili mo upang mag-improve at maging maganda ka pa, ang lalaki ay maaaring matukso sa iba. Sapagkat napakaraming magagandang babae sa paligid. Ikaw lang ba ang maganda? Ikaw lang ba ang sexy? Ikaw lang ba ang babaeng naglalakad sa daigdig sa ibabaw ng lupa? Ikaw lang ba ang nakikita niya? Hindi ba't bawat sandali may nakikita siyang magagandang babae, lalo na kapag nasa trabaho siya? Alam nyo mga inspired, huwag kang masyadong kampante. Hindi mo alam ang kinabukasan. Hindi mo hawak ang future. Hindi mo kontrolado palagi ang sitwasyon. Hindi mo alam kung tumatakbo sa isip niya. Wala kang alam kung sinong nakakausap niya. Hindi mo gamay kung anong nararamdaman na nasa paligid niya. Hindi mo sigurado ang talaga namang ka-inspire desisyon niya. Kaya dapat kontrolin mo ang sarili mo. Maging masipag ka sa maraming bagay. Tumulong ka sa kanya. At huwag kang kuripot upang talaga namang magpaganda ka. Ka-inspire sa mga sikreto. Huwag kang lalabi sa pagiging sobrang tamad at sobrang kuripot upang lagi kang mag-improve sa buhay mo. At ang lalaki ay lagi kang merong halaga o value sa kanya. Ka-inspire. Pang-apat na bagay na hindi ka dapat lumabis dyan upang di bumaba ang halaga mo sa lalakis. Huwag kang lumabis sa pakikipagtalo o pakikipag-away. Yung pang-apat inspire. Alam nyo, kapag dyan talaga lumabis ka, palagi kang nakikipag-away, palagi kang nakikipagtalo sa boyfriend mo o sa mister mo, ay tiyak bababa ang halaga mo. Sapagkat paano na mananatili ang value mo sa inyong relasyon at sa kanya? Kung puro galit o inis o init ng ulo ang pinaparamdam mo sa kanya, imbis na pag-ibig o tamis, ka-inspired, may talab yan, alam nyo, naiipon yan. Pag yan napuno at sumabog, iiwan ka yan, umayos ka, ka-inspired. Dapat ka-inspired, matuto kang habaan ng pasensya mo, maging maunawain. Talaga namang ka-inspired, wag puro duda, at matutong maglambing, matutong makipag-usap ng maayos at mahusay sa partner mo, upang talaga mapag-usapan ang inyong problema. At huwag kang laging makipagtalo, at huwag kang laging makipag-away, upang di bumaba ang halaga mo at lagi kanyang mahalin, ka-inspired. Palimang bagay na hindi ka dapat lumabis upang di bumaba ang value o halaga mo sa lalakis. Huwag kang lumabis sa pagsisinungaling. Yan palima, ka-inspired. Alam ko na meron tayong tinatawag na white lies o pagsisinungaling na hindi naman sobrang lala, pero ka-inspired. Practice mo pa rin na palaging maging tapat sa lahat ng panahon at sitwasyon. Sapagkat napakahalaga ng pagiging totoo. Alam nyo, mga inspired, alam nyo, pagsisinungaling, kahit nasabihin nating white lies pa yan, ay talaga namang napapractice ka eh. Saan? Napapractice kang magsinungaling. Kaya, sikapin mo, doon ka mag-practice sa pagiging totoo. At para wala kang pagsisihan at talagang walang konsensya, igawin mo palagi kung anong tama. Kaya inspired, napakahalaga na huwag kang lalabis sa pagsinungaling. Sapagkat hindi ganun katanga o kabobo ang mga lalaki sa mundo. Eh paano pag nakatagpo ka o nagkaroon ka ng partner na matalino at tahimik lang pero nag-oobserba pala? E di magugulat ka na lang isang araw. Galit na sa'yo yan. Makikipagtalo na o makikipaghiwalay na. O magugulat ka na lang, ka-inspired, nagdadamdam na pala sa'yo. Kaya ka-inspired, huwag kang lumabi sa pagsinungaling. Palagi kang maging totoo upang hindi mawala o bumaba ang value mo sa boyfriend mo o sa mister mo sapagkat may talab yan. Ayaw ng mga tao, lalaki man o babae, ng sinungaling lalo na sa isang relasyon o pag-iibigan, ka-inspired. Pang-anim na bagay na hindi ka dapat lumabis, ka-inspired, para hindi bumaba o mawala ang value mo sa isang lalaki o sa lalaking mahal mo is huwag kang lumabis sa pagiging martir o marupok. Yung pang-anim, ka-inspired. Yung iba sa inyo, karamihan sa inyo, ay talagang sobrang rupok. At sa sobrang rupok ay talagang nagiging sobrang martir na. At tipong kahit na sobrang nasasaktan na at sobrang
talaga namang nakakawawa na ay nandyan pa rin. Nagtitiis at talaga namang nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa paligid. At nagtatakip ng tainga, talaga namang ka-inspired ng bapakamanhid dahil sa pag-ibig na yan. Huwag lang siyang mawala. Huwag lang mawala. Yung lalaki na palagi nananakit sa'yo, talaga naman ka-inspired. Mag-isip-isip ka. Gamitin mo ang utak mo, huwag laging puso. Ang logic mo, huwag laging emosyon. Talaga namang ka-inspired, maging mautak ka, huwag laging damdamin. Sa mga sikreto upang manaig ka, sapagkat kapag nakita ng isang lalaki na mas ginagamit mo na ang utak mo kaysa puso mo, hindi ka na ganun karupok, hindi ka na ganun kamartir, hindi ka na ganun katanga, talaga namang hindi ka na ganun kahina, ay makikita mo ang totoo ng lalaki ay talaga namang didistansya sa paggawa niya ng mali at babalansihin niya ang kanyang sarili sa iyo at sa inyong relasyon. Maaring siya ay magbago o humingi ng tawad sa iyo at di na muling umulit pa sapagkat makikita niya na lumalakas ka na. Pero pag palagi niyang nakikitang mahina ka, pag palagi niyang nakikitang tatanga-tanga ka pa rin marupok sa kanya, malaki ang posibilidad na umulit pa yan at palagi ka pa rin niyang abusuhin. Alam niyo, may mga ganyang klaseng tao eh. Nakadepende sa partner niya kung siya ba ay magpapakatino o hindi. Kaya dapat lagi inyong tapangan. Huwag laging puro puso. Palagi mong isipin ang kaligtasan mo, ng buhay mo, ng pag-ibig mo. Sa mga sikreto, bagay na hindi ka dapat lumabis. Huwag kang masyadong marupok. Huwag kang masyadong martir. Masarap magmahal. Mabuti at marangal ang umibig ng totoo at tapat. Pero kung ikaw naman ay maaapakan na dahil sa panluloko at mananakit sa iyo, ay dapat manindigan ka upang ipagtanggol ang sarili mo at ang iyong kinabukasan at ang iyong puso. Sa mga sikreto upang di kanila abusuhin, respetuhin kanila at tunay kanilang mahalin at ang halaga mo ay hindi mawala o bumaba man lang sa kanyang isipan at kanyang mga mata sa partner mo lalaki. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po na-subscribe, ay ma-expert din po i-subscribe and click nyo rin po notification bell sa baba upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o makausap ako, pag-usapan ito yung problema sa pag-ibig in a relationship, ay pakichat lang po ako sa aking Facebook. Ito yung Facebook ko, profile picture ko, at ako mismo ang kakausap at magre-reply sa inyo. Ka-inspire. Maraming salamat, Max Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!